Alam niyo ba na isang desisyon ng Korte Suprema ang maaaring magbago ng pamamahala ng ating municipal waters at makakaapekto sa libo-libong mangingisdang Pilipino? Ngayon, pag-usapan natin ang kaso ni Mercedar Fishing Corporation laban sa DA o Department of Agriculture at BIFAR. Isang mahalagang desisyon na maaaring magtakda ng bagong patakaran kung sino ang may karapatan sa ating katubigan. Ihanda na ang iyong sarili dahil hindi lang ito usaping legal. Ito ay tungkol sa ating likas na yaman, kabuhayan at kinabukasan ng pangingisda sa Pilipinas. Ano ba talaga ang kaso na ito? Petitioner: Mercedar Fishing Corporation, isang commercial fishing company mula sa Navotas. Mga tumutugon: Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang pinaka-issue, hinamon ng Mercedar ang ilang provisyon ng Philippine Fisheries Code o ang Republic Act 8550 na naamendahan ng Republic Act 10654 na nagbibigay ng eksklusibong karapatan sa maliliit na mangingisda sa municipal waters o 15 kilometro mula sa baybayin. Narito ang naging takbo ng kaso sa iba't ibang hukuman. Una, ang pasya ng Malabon RTC noong Disyembre 11, 2023. Idinaklarang labag sa Saligang Batas ang Sections 4, 58 Paragraph 16 at 18 ng Republic Act 8550. Sinasabi na hindi dapat eksklusibong kontrolin ng LGU ang municipal waters. Pinayagan ang commercial fishings sa municipal waters. Ngayon ay tumungo tayo sa pasya ng Korte Suprema noong Agosto 19, 2024. Dito, pinagtibay ang desisyon ng RTC, hindi dahil sumang-ayon ito, kundi dahil huli ang apela ng DA at BIFAR. Hindi na muling tinalakay ang issue ng konstitusyonalidad ng Republic Act 8550. Naging pinal ang desisyon dahil lamang sa teknikalidad. Dahil dito, agad na naghain ng motion for reconsideration ang Department of Agriculture at BIFAR noong Enero 2025. Ayon sa kanila, mapapahamak ang maliliit na mangingisda na umaasa lamang sa municipal waters para sa kanilang kabuhayan. Posibleng mauwi sa labis na pangingisda at pagkasira ng ating yamang dagat. At taliwas ito sa layunin ng Republic Act 8550 na protektahan ang maliliit na mangingisda at pangalagaan ang ating katubigan. Ano ang maaaring gawin ng Korte Suprema? Dalawa ang posibleng senaryo. Unang senaryo, itinatanggi ang motion for reconsideration. Dito, pinaninindigan ang desisyon batay sa teknikalidad. Ang mga epekto, maaaring harapin ng iba pang LGU ang hamong legal kung ipababawal nila ang commercial fishing. Tataas ang bilang ng malaking fishing company sa municipal waters. Mahihirapan ang maliliit na mangingisda na makipagkompetensya. Pangalawang senaryo, pinagbibigyan ang motion for reconsideration. Dito, muling bubuksan ang kaso para sa mas malalimang pagsusuri. Ang mga posibleng batayan, ang kaso ay may malaking epekto sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Ipinag-uutos ng Konstitusyon Artikulo 2, Section 9 na pangalagaan ang mga mahihirap kabilang ang mangingisda. Ang epekto,
maaring ibalik ang eksklusibong karapatan ng maliliit na mangingisda sa municipal waters. Mapapanatili ang mga probisyon ng Republic Act 8550 na nagalayong protektahan ang yamang dagat at kabuhayan ng maliliit na mangingisda. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa isang kumpanya o isang batas. Ito ay tungkol sa balanse sa pagitan ng interes pang-ekonomiya, pangangalaga sa kapaligiran, at katarungang pangtipunan. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Dapat bang payagan ang commercial fishing sa municipal waters? O dapat itong ipreserba para sa maliliit na mangingisda? I-comment ang inyong opinyon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang mahalagang usaping pambansa. Ako si JM at magkita-kita tayo muli sa susunod na diskusyon.